Nakita na ni Mooning ang kanyang mortal na kalaban na si Moymoy na may binibiktima na iba, at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya makakapayag na may magoyo ito ulit na beginners. Sinigawan niya ito, na ikinagulat naman ni Moymoy. Hoy hoy hoy, salamat naman at nahanap din ulit kitang Tokmol Kamiao. Ay, Mooning my friend, how are you? I'm fine thank you. Baliw ka yata eh. Saan ka ba nagsisipunta ng mga nakaraang araw, kay tagal kitang hinintay? Kamusta naman yung mga items na binente ko sa'yo? Ayos di ba? Pa-vouch naman dyan. Huwag mo akong mahawak-hawakan dyan demonyo ka, ano akala mo close tayo meow? Wala dapat maniwala sa iyong scammer ka mukha kang kulangot na nakadamit meow. Gusto mo saksakin ko nga lang alam mo ha? Get out! Ha? Anong sinasabi mo Mooning? Scammer, bakit mo naman nasasabi yung mga ganyang bagay? Itatanong mo pa? Nagbenta na nga ako ng bagsak presyo sa'yo kasi may malasakit ako sa sitwasyon mo tapos ngayon gaganituhin mo lang ako? Parang hindi naman yata makatao yan? Huwag kang tanga, di naman talaga ako tao kasi pusa ako meow. Malamang yang binente sa'yo na tumbler sinabi niyang may magic no meow. Huwag kang maniniwala sa maligno na yan kasi hindi naman yan magic kung hindi science. Matagal bumaba ang temperature ng inumin dahil hindi nakakalabas ang init o lamig nito sa mundo. Magic mo mukha mo walang hiya ka, lahat ng mga paninda mo walang silbi na basura meow. Ay baka naman misunderstanding lang yun kaibigang Mooning, baka naman hindi mo lang nabasa yung instruction manual kasi Chinese yung nakasulat. Pag-usapan na lang natin yan. Now this is my side. Listen, look and listen and learn. Sa isip naman ni Moymoy ay iniisip niya kung saan naman nakuha ni Mooning yung mga impormasyon na yun. Guards! Guards! Punta kayo dito meow. Meron ditong scammer na estapador. Ginugoyo ang isang beginner merchant meow. Ay potek ka talagang pusa kang animal ka Mooning. Maghintay ka lang, mababaw iyan din kita kaya humanda ka. Ikaw na nakaterwisyo, ikaw pa galit. Matapos noon ay dali-daling kumari pa na ng takbo si Moymoy. Demonyo talaga yung kulangot na yun, huwag kang maniniwala sa kahit anong sinasabi nun meow. Maraming salamat, dahil sa'yo ay nakaligtas ako sa scammer, pwede ko ba malaman ang pangalan mo? Ako nga pala ang gwapong-gwapong pusa na si Mooning meow. Okay, aalis na ako. Mag-iingat ka na huwag ka na magpapaloko ulit meow. Bigla naman pinakita ang seryosong mukha nito at sinabing, mission complete. Mga tropa, magpakita na kayo. Matapos noon ay may tumalon mula sa taas ng babuong ng bahay at lumalabas na ito pala ay ang tropang Pulgaso at lumuhad ito sa harap niya. Anyare, hindi ba't sinabi kong alisin ang lahat ng mga elemento na makakaistorbo sa misyon natin? Sorry na, dali na sorry na, God bless, pasensya ka na. Nagpatrol naman kami sa paligid ayon sa ating plano, kaso hindi namin alam kung paanong may napadpad na wandering merchant doon. Nagsuot naman ng police cap ang Fox at malalaman natin na siya pala ay isang agent ng Wandering Merchant Association Secret Inspection Bureau, at nagngangalan itong Megan Fox. Suntukan na lahat. Puro na lang kayo mga dahilan. Ilang buwan din natin pinrepair ang operasyon na ito para mahuli si Moymoy, tapos mukhang masasayang lang lahat ang effort natin. Bumalik na lang muna tayo sa headquarters sa ngayon. 100 letters of apology. Ano ulit yun? Para matuto kayo sa pagkakamali nyo ngayong araw, magpasa kayo sa akin ng 100 letters of apology. Gets mo na? Napayakap naman ang tropang Pulgaso sa isa't isa dahil sa takot. Matagal na daw silang nakakatanggap ng mga reports tungkol sa scammer na merchant sa Wandering Merchant Association, at matapos ang mahabang panahon ay nalaman din nila si Moymoy pala yun. Alam niya daw kung saan makakakuha ng mga items mula sa labas ng tower at hindi nila alam kung may ginagawa ba itong illegal upang makuha ang mga yon. Nahirapan daw silang mahuli si Moymoy, ngunit buti na lang at nagkaroon sila ng chance na makausap ito sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang beginner na merchant. Mahuhuli na sana siya subalit na istorbo pa ang plano. Sinabi ni May, ngayon kailangan na naming mag-isip ng bagong plano. Mooning pala ha? Mukhang magkagalit sila ni Moymoy, iimbestigahin ko na din yung pusa na yun mula ngayon. Balik naman tayo sa farm at makikita natin na tinuturan ni Tommy si Rabbit Zorro kung paano dapat hatiin ang potato. Sinunod niya ito at hinati niya ang patatas sa 4 na itinanim naman ni Tommy. Sinabi ni Tommy kay Roger, galing ko di ba? Dahil sa ginawa ko na yun, nakatanim tayo ng 400 gamit lamang ang 100 na patatas. Okay, share mo lang. You're wrong. Napanood daw ito ni Tommy sa YouTube habang kumakain.
Hindi niya naman daw akalain na mga gamit niya yung natutunan niya sa pinapanood niya. Kaya naman ako ginagawa ko din talagang informative at educational ang video natin dito sa channel. Excuse me po. Nagkaroon din ng experience points si Tommy sa kanyang pagtatrabaho. Sinabi ni Tommy, ngayon natapos na tayo sa pagtanim ng mga patatas. Sino sa inyo ang gusto mautot? Mag-harvest naman tayo ng kamote kasi noong huling kumain ako noon baby rabbits pa kayo. Pero bago yun, alam nyo na ang gagawin di ba? Kailangan nyo muna tanggalin ang mga ugat ng sweet potato bago tayo mag-harvest. Kailangan natin gamitin yun para makapagtanim pa ng mas marami. Medyo tinamad na ang mga rabbits doon pero pinaalala naman ni Black Rabbit na si Tommy nga pala yung gumagawa noon para mapa-level up ang kanyang skill. Kaya mukhang ligtas daw sila sa trabaho. Napansin naman ni Tommy ang pinag-uusapan nila at sinabing, ngayon ay nag-decide ako na i-share na sa inyo ang kasiyahan ng pagtatrabaho. Hindi ako makasariling tao kaya hati-hati na tayo ngayon. Grabe ka Tommy, napakabuti mong tao, sana kunin ka na ni Lord. Nang lumo naman ang mga rabbits doon. Nagsimula na nga ang pagtatrabaho ng mga rabbits, napakasipag talaga nila. Pati si Black Rabbit ginagawa ang best niya. Matapos ang ilang sandali ay nakagawa na sila ng 500 square meter na field ng mga kamote. Wow naman, ang dami kong nakuhang experience points at nag-level up pa. Eddie Meow. Bigla naman tinaas ni Roger ang kanyang kamay, sumunod din si Gloria. At nag-twerkang ang mga rabbits ng sabay-sabay at umikot-ikot sa paligid ni Tommy. Nagtaka dito si Tommy at nalaman natin mula sa tower manager ito pala ang Chirang Dance of Abundance para sa mga tower farmers. Kaya naman habang nagsasayaw sila ay nag-ready na si Tommy upang mag-harvest ng tanim. Pagkahukay niya ay may nakita siyang liwanag mula sa ilalim ng lupa. Sa sobrang liwanag nito ay nahihirapan silang tignan ito ng direkta. Ito pala ay bagong type ng kamote na tinatawag na sweet potato pumpkin of the sun. Isa itong mutant pumpkin sweet potato na may napakagandang mga effects. Nagkaroon din si Tommy ng achievement dahil sa kanyang bagong breed ng pananim na sobrang ikinagulat niya. Bumalik naman tayo sa mundo ng labas sa tower at may makikita tayong second-hand na kotse. May lumabas ng sasakyan at malalaman natin na ito pala ay si B-Boy. Sinabi niya, so ito pala ang tahanan ni Tommy Tomato? At dyan muna nagtatapos ang kwento, sa wakas at malalaman na din natin ang nagbabagang tanong na matagal na bumabagabag sa ating lahat. May bidet kaya sa bahay nila Tommy? Alamin natin yan sa susunod na video. Let it go, and I rise like the break of the. Let it go, go. Ops, tama na.